Samantala, naghahanda na ang PNP at MMDA sa ikakasang tigil pasada bukas. Kasabay niyan, kinumpirma ng PNP na 2 gasolinahan na ang kanilang kinasuhan dahil sa umano'y pag-abuso sa oil price hike. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles? Cheryl, 2 gasolinahan na nga ang kinasuhan ng Philippine National Police dahil nga sa posible umunong profiteering sa kabila nga yan ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Ayan ang kinumpirma ni PNP Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo ngayong araw sa kapihan sa Dalmanila Hotel kung saan tinalakay ang tugon ng pamahalaan sa peace and order at iba pang kinaharap na isyu ng bansa. Nabisto ang 2 retailer nang itawag umano ito ng concerned citizens sa 911 ng PNP. Isa rito ang nasa Nueva Vizcaya habang ang isa naman ay nasa Eastern Samar na agad ikino-ordinate sa DOE at kinasuhan. Dahil dito, tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng kapulisan sa posibleng hoarding at overpricing ng mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay pa rin ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nakahanda na raw ang PNP at MMDA sa nakaabang tigil pasada bukas sa mga transport group maging ang posibleng mga kilos protesta. Nagsagawa na raw ng inventory ng mobility asset ang PNP para umalalay sa mga LGU. Habang ang MMDA naman ay nakahanda ng magbigay ng libreng sakay upang hindi maantala ang pagpasok sa trabaho at paaralan lalo na sa NCR. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, napansin ng ahensya ang bahagyang pagbaba ng mga sasakyan sa EDSA matapos ang back-to-back na oil price hike. Pero para makuha ang mas espesipikong numero ay sinimulan na raw ng MMDA ang scientific basis nito na sinimulan na noong Lunes. Patuloy din ang isusulong na ahensya ang active mobility gaya ng pagbibisikleta. Cheryl, nandito rin kanina sa kapihan sa The Manila Hotel si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernardo Olalia na sinabing ang nakatakdang magpadala ng panibagong chartered plane ang Embahada ng Pilipinas o ang ating pamahalaan mismo doon nga sa mga bansa sa Middle East kung saan patuloy na naiipit ang ilan nating mga kapatid na overseas Filipino workers habang inihahanda rin nila ang magiging financial assistance at iba pang tulong para sa mga ito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.